Dahil sa arranged marriage na balak gawin ng mga magulang ni Arisa, ay napilitan siyang mag-hire ng isang lalaki para pagpanggapin na kanyang asawa. Dahil dito, hindi natuloy ang kasalsanan na inaabangan ng lahat. Kaya naman, para mas maniwala ang pamilya ni Arisa, kinailangan nilang panindigan ang pagpapanggap. Nagsama sila sa iisang bahay. Palagi na rin silang magkasama dahil may mga lihim sa kanila na tauhan ng kanyang ama. Pinaiimbestigahan kung talaga bang totoong mag-asawa na sila. Dahil sa kanilang pagpapanggap, biglang magkakahulugan ang kanilang loob. Ang pagpapanggap ay magiging totohanan na. Nang aminin na nila na mahal nila ang isa't isa, dito naman nalaman ng kanyang ama na hindi pala sila totoong mag-asawa. Magagalit ang kanyang ama at ipabubugbog ang lalaki. Mamatahin siya at aalipustahin dahil ang pagkakaalam nila, hamak na mahirap lamang ang lalaking minamahal ni Arisa. Ilang araw na nawala ang lalaki at sa pagbabalik niya ay ipinakilala na ang kanyang sarili. Siya pala ay isang bilyonaryo na anak naman ng tumatakbong congressman. Ang ama ng lalaki ay kalaban ng ama ni Arisa dahil kasalukuyang mayor din ito ng lungsod at balak lumipat ng posisyon bilang congressman din. Ano nga kaya ang mangyayari sa magiging relasyon ng dalaga? Matanggap kaya ni Arisa ang ginawang pagpapanggap ng lalaki? Magkabalikan pa kaya sila gayong nalaman na niya na ang pamilya pala nila ay magkalaban sa politika? Walang ganang nakaharap sa salamin ng dalagang si Arisa noong hapon ng Lunes. Kasama niya ang kanyang longtime best friend na si Betty. Isang Becky na laging sandalan niya sa tuwing may mga bagay siyang hindi maintindihan. High school pa lamang sila ay magkakilala na sila. Sa sobrang dami na rin nilang napagsamahan, tila ba kilala na rin nila kahit ang amoy ng utot ng isa't isa. Kahit maganda naman ang pagkakamakeup sa kanya ni Betty, hindi pa rin maipinta ang mukha ni Arisa. Hindi niya kasi talaga gusto ang konsepto ng arranged marriage sa bansang ito. Kung minsan nga, inihiling na lang niya na sana maging mahirap na lang siya para hindi niya danasin ang mga kagaya nito. Nag-iisang anak lamang si Arisa, unika iha kumbaga. Kaya naman walang ibang aasahan ng kanyang mga magulang pagdating sa yaman nila kundi siya lamang. Kaya naman walang araw talaga na hindi nakakaramdam ng pressure ang dalaga. Bawat segundo yata ng kanyang buhay, iniisip niya kung ano ang gagawin niya sa buhay niya. Gayong parang kontrolado naman ito ng kanyang mga magulang. Ano bang peslak yan? Walang smile yarn? No ka ba? Sayang ang skills ng makeup artist mo kung di kang ngingiti dyan. Sige ka, papangit ka niyan. Sana nga pumangit na lang din ako. Tapos maghirap, maging palaboy para mawala na sila ng dahilan para ipakasal ako dun sa sinasabi nilang Miguelito. Uy, bad yung ganyang mindset ha. No ka dapat mag-dream ng kahirapan at hindi yun dapat i-romanticize ha. Getsyong ko naman na hindi mo like ang want ng parents mong trippings. Pero girl, kasi try mo lang mag-blend in tonight. Marami pa namang araw to think. Huwag mo stressin sarili mo now. Saka ka na gumanyan kapag mismong araw na ng wedding. Ewan ko ba, Betty? Tingin mo, mahal kaya ako ng mga magulang ko? O baka ang kinababahala lang nila mawala ang yaman nila kaya nila ako ipakakasal? Kasi 'di ba, uso naman sa mga mayayaman 'yun, ikakasal ang dalawang tao para mas lumakas ang power nila. Wala akong rights to answer your question, girl. Pero think mo rin kung hindi ka nila love, nasaan ka ngayon? Sandaling napaisip si Arisa, nagsalubong ang kilay niya at masamang tinignan ng kaibigan. Hindi niya rin maintindihan minsan si Betty Kung minsan kasi ay kinakampihan siya nito. Pero pakiramdam naman niya, kinakampihan nito ang parents niya. Kakampi ba talaga kita o hindi? Siyempre naman, kakampi tayo. Ano ka ba, babae ka? Pero hindi naman kita pwedeng kampihan anytime, girl. Minsan need ko rin maging neutral, no? Patas lang, girl, dapat. Ewan ko sa'yo. Matagal pa ba yan? Malapit na ito, konting kulot na lang. Patagalin mo pa, ayoko pang lumabas.
Ay, bongga si ate ko. Ate Chona yan. Lalong minadali ni Betty ang pag-aayos kay Arisa kaya lalong nainis si Arisa. Ganun pa man, sabay pa rin naman silang dalawa na pumunta sa venue. Tuwing may pupuntahan kasi si Arisa, lagi niyang nire-request na kasama si Betty. Ang Becky na rin kasi ang parang nagiging manager niya. Medyo tanga rin kasi madalas si Arisa kaya kailangan niya talaga lagi ng guardian. Pagbaba nila ng mamahaling sasakyan ng kanyang ama, nakita niya kaagad ang mamahaling restaurant. Inalalayan siya ni Betty sa paglalakad dahil may kataasan ng kanyang takong. Paglapit nila sa entrance ng restaurant, yumuko ang dalawang bantay sa gilid bilang paggalang. Kilalang kilala kasi talaga ang kanilang pamilya, lalo pat ang kanyang ama ang kasalukuyang mayor ng Maynila. Nakarating sila sa isang parte ng restaurant kung saan naroon nakalatag ang kulay gintong malaking lamesa. Nang makaupo na siya roon ay nagpaalam na rin sa kanya si Betty para lumabas muna. Para lang kasi sa pamilya ang usapan at bawal ang hindi related. Anak, bakit naman ang tagal mo dumating? Kanina ka pa namin hinihintay rito. Pakito, not here. Talk about it later. It's okay, Don Paquito. Wala pa rin naman ang anak ko. I think gaya ni Arisa ay naipit na naman yun sa bigat ng traffic sa EDSA. Nagtawanan pa ang matatanda kahit para kay Arisa ay wala namang nakakatawa. Alam na niyang plastikan lamang ang mga ganong uri ng tawa. Hindi siya makarelate sa pinag-uusapan ng mga magulang niya at ni Don Franco. Kung hindi tungkol sa business, tungkol naman sa politika ang naririnig niya. Palihim na lamang niyang tinext si Betty habang ang cellphone ay hawak niya sa ilalim ng lamesa. Pinapunta niya si Betty at pinapaisip ng paraan kung paano sila makakaalis ng maaga roon. Ayaw niya rin kasi talagang makita kung sino man ang lalaking ipakakasal sa kanya. Ang kaso nga lang, napansin siya ng kanyang ina. Pasimple siya nitong pinagsabihan. Stop it, Arisa. Kumilos ka nang naaayon sa antas ng pamilya natin. Agad na ibinalik ni Arisa ang kanyang cellphone sa bag bago pa ito makita ng kanyang ama. Mga ilang sandali pa, dumating na rin ang binatang si Miguelito. Matangkad ito pero hindi naman payat. Hindi rin naman ito maskulado. Katamtaman lang ang pangangatawan. Maayos ang haircut, parang mga style ng mga Australiano ang gupit. Sa pananamit naman, makikitaan din ang pagiging high class ng binata. Napansin din ni Arisa na talagang mamahali ng relo na suot niya, pero nagtataka siya kung bakit nasa kanang kamay na dapat ay nasa kaliwa. Good evening. I'm sorry late ako. Nagkaroon lang ng konting problema sa biyahe. It's okay, my boy. By the way, sila nga pala ang soon-to-be mother-in-law at father-in-law mo. Hello po, tito and tita. Magandang gabi. Nako, you can call me papa and mama naman sa wife ko. Total, isang buwan na lang naman at ikakasal na kayo ng daughter namin. Napangiti na lamang si Miguelito sa sinabing yon ni Don Paquito. Habang nag-uusap ang mga yon, nanatili lang na nakaupo si Arisa. Sinasadya niya talagang mawala ng modo para ma-turn off sa kanya ang lalaki. Arisa, what are you doing? Pinandilatan na siya ng mata ng kanyang ina kaya napilitan na siyang tumayo. Walang gana siyang nakipagkilala kay Miguelito. Hey bro, it's me, aka Ari. Kaya pwede mo na lang akong tawaging Ari. Nice to meet you homie, Zap. Boss, balita. Natulala ang matatanda sa pinakitang asal ni Arisa. Hindi malaman ng kanyang mga magulang kung saan niya nakuha ang mga ganoong pananalita. Hindi naman kasi nila ito pinalaki ng walang modo. Sa katunayan, bata pa lang si Arisa ay tinuruan na nila kung paano maging disente. What did you say? Bakit Airpat? May mali ba sa sinabi ko? Intro-intro tayo rito, di ba? So, Miguelito, homie, what you doing right now? Tinapik pa ni Arisa si Miguelito sa balikat na para bang magtropa lang sila. Nagulat na naman ang mga matatanda. Gustong-gusto na siyang sampalin ng kanyang ina pero hindi magawa ni Doña Aurora dahil nasa harapan nila ang mag-ama. What's up bro? Doing some things, you know? Pero goods naman ang mga repa sa hood. So,
Hang out sa hideout if you have some freaking time. Mas nawindang si Arisa sa ginawang pagsakay ni Miguelito sa trip niya. Hindi niya inakala na marunong din palang maging ganon ang binata. Nainis siya ng palihim dahil kasi sa ginawa ni Miguelito, mas lalo lang natuwa sa kanila ang matatanda. Oh, mukhang may something in common ang mga anak natin. This is a good sign para mag-fit in sila sa isa't isa. You're right, Don Franco. Akalain mo nga naman, sila talaga sigurong itinadhana sa isa't isa. So, let's eat. Then let's talk about the wedding. Tiningnan ni Arisa ng masama si Miguelito. Nagkibit-balikat na lamang ang lalaking si Miguelito na clueless kung bakit naiinis si Arisa. Maraming napag-usapan ng matatanda habang magkakaharap sila at sa tuwing tatanungin sila ng dalawang mga yon, wala silang ibang masagot kundi oo lang. Makalipas ang halos kalahating oras ng daldalan nila, sinabihan sila ni Don Franco na maglakad-lakad muna sa palibot ng restaurant para makapag-usap sila ng dalawa lang sila. Ayaw sanang pumayag ni Arisa. Pero kinuha na lang din niya ang pagkakataon na yon para bulyawan ng lalaki. Bakit mo ginawa yun? Malakas ang boses ni Arisa habang mabagal silang naglalakad. Ang alin? Yung mga pinagsasabi mo kanina. Marami akong sinabi kanina. Ano ba ron? Yung good evening at yung hello tito and tita? Pwede ba wag kang magtanga-tangahan? Alam ko naman na alam mo ang sinasabi ko. Ang epal mo. Sinadya ko na ngang maging squammy kanina para ma-turn off ang papa mo sa akin para hindi na ituloy ang kasal tapos ikaw, sinakyan mo pang ginawa ko. Tingnan mo ang nangyari, na-misinterpret pa nila. Akala tuloy nila bagay tayo sa isa't isa dahil lang sa kanina. Totoo pala ang sinasabi ng mga common friend natin. Medyo squammy ka nga. By the way, kung ikaw gumagawa ka ng paraan para hindi magustuhan ng father ko, ganun din ang ginagawa ko. Sinakyan ko lang din ang trip mo. Pero hindi ko naman inakala na natural sa'yo yun. Are you insulting me? Maybe yes. Ang annoying mo eh. Wow, ako pa ang annoying. At least ako, hindi ako puppet ng tatay. Ah, hindi ka pala puppet. Eh bakit ka nandito? Pakikisama. Kasi ayaw kong masira ang image nila sa papa mo. Eh ikaw, bakit ka nandito? Kasi gusto ko. So, kinarir mo. Oh. Wow. Anong wow? Wow, talagang gusto mo ring maikasal tayo ah. Gusto ko yung kasal pero hindi sa'yo. Kung ikaw ayaw mo, ayoko rin. Eh bakit mo nga to ginagawa? Eh di dapat hindi ka na lang din sumipot. Nabanggit na ba sa'yo ng parents mo na proud sila sa'yo? Ha? Anong connect? Kung hindi pa, maiintindihan mo ko. Kasi ako ginagawa ko to for recognition. Wala akong pakialam sa'yo. So gusto mo rin matuloy tong kasal? Oo, kasi ito lang yung paraan para maging proud sa akin si Dad. Ang selfish mo naman, hindi mo man lang ba iniisip na masisira ang future nating dalawa dahil dito? Lalo na ako? Future ko lang iniisip ko, hindi sa'yo. At talaga naman palang wala kang konsensya, ano? Kung sa bagay, mukha namang ever since, never mong narinig na proud sa'yo ang papa mo. Kaya lahat gagawin mo para lang… Stop. You know nothing. Ano? Masakit? Masakit marinig ang totoo? Oo, masakit. Kasing sakit ng katotohanan na ampun ka lang din naman nila tito and tita kasi hindi sila nagkaanak nung medyo bata pa sila. Naglakad ng paalis si Miguelito. Naiwang natameme si Arisa sa kinatatayuan niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. May naramdaman siyang kirot doon. Kirot na sa tuwing maiisip niyang kinuha lang naman siya sa ampunan, lalong bumibigat ang kanyang kalooban. Pinigil na lamang niyang maiyak. Hindi niya inakala na sa dami ng sinabi niya, mapapatahimik kaagad siya ni Miguelito sa mga salitang yon. Tanggap naman ni Arisa na hindi siya tunay na anak ng dalawang matanda. Sa katunayan nga, bata pa lang siya ay ipinaliwanag na sa kanya ng maayos ang tungkol sa bagay na yon. Naintindihan naman niya kahit nasa murang edad pa lang siya. Pero syempre, kahit na nasa edad na siya para magkaroon ng malawak pang pangunawa, hanggang ngayon ay napapaisip pa rin siya kung bakit siya iniwan sa ampunan ng mga tunay niyang magulang.
Hindi na bumalik sa loob ng restaurant ang dalaga. Hinanap na lamang niya si Betty at natagpuan niya ang kaibigan sa maliit na garden na naroon. Oh girl, done na kayo? Let's go! Ha? I said let's go! Uuwi na tayo! Paano ang dinner? Hindi pa tapos. Tapos na akong kumain! Ay taray, literal ang bruha ha? Sumunod na lamang ang beking si Betty. Pagbalik nila ng sasakyan, ayaw pa sana silang ipagmaneho ng driver. Pero nagwala si Arisa sa loob ng sasakyan kaya natakot ang lalaki. Nang makauwi na siya sa mansyon, galit na naman siyang humarap sa salamin. Hindi niya matanggap na ginanon lang siya ni Miguelito. Hindi niya matanggap na meron pang may mas attitude kesa sa kanya. Habang nagmamaktol ay pumasok ang Becky na si Betty sa kanyang silid. My God, what happened? Crying lady ang peg? Why? Tinabihan siya ni Betty at inayos ang kanyang nagulong buhok. Yung Miguelito na yon, gusto niya ring matuloy ang kasal. What? For real? Meaning, bet ka ng boylet? Gaga, hindi. Yun lang daw kasi ang way niya para maging proud ang father niya sa kanya. And then wala siyang kems kahit magsama kayo ng di nyo love ang each others? Oo, selfish ng lalaking yun. My God, game over na ba ite? Ano ba, Betty? Game over ka dyan. Dapat tinutulungan mo nga ako mag-isip ng way para hindi matuloy tong kasal eh. Let me think. Kalmalicious girl. Naku, para kang bata. Labas ka na nga muna. Gusto kong mapag-isa. Okay, sabi mo eh. Lalabas na sana ng silid si Betty nang biglang dumating ang kanyang mga magulang. Hindi niya inakala na noong umalis siya ng restaurant, tapos na rin pala ang pag-uusap ng matatanda. Galit na galit si Don Paquito na lumapit sa kanya. Ano ba ang problema mo, Arisa? Paano mo nagawang iwan ang dinner habang naroon kami? Hindi ka naman namin pinalaking masama ang ugali. Then what are you doing now? I'm tired. Tired of what? Nakakapagod ng maging sunod-sunuran sa inyo. Ayoko na. Hayaan niyo na akong mabuhay ng mag-isa. Ano bang problema mo? Ikakasal ka lang naman kay Miguelito. Kung hindi mo siya gusto, matututunan mo rin yun pagdating ng panahon. May iba akong mahal. Si Lorenzo. Biglang tumili ng malakas si Betty habang nakatayo sa gilid. Napatingin sila sa Becky na agad din namang nanahimik. Betty, please get out. Sorry po, tita. Paglabas ni Betty ay inulit ni Arisa ang sinabi niya sa ama. Si Lorenzo ang mahal ko. Matagal na kami. Kaya please lang, hayaan niyo ako magdesisyon sa buhay ko. Sisirain niyo ako kapag pinilit niyo pa rin ang kasal na to para lang mas yumaman pa tayo. Lorenzo? And who the hell is that man, ha? Hindi niyo na kailangang malaman. Ang mahalaga, siya ang gusto kong makasama sa buhay. Siya lang, hindi si Miguelito at hindi ang kayamanan ninyo. Paquito! Napaupo sa kama ang dalaga dahil sa lakas ng pagkakasampal sa kanya ng ama. Dahil sa gulat, tila umurong ang kanyang mga luha. Kung hindi kita kinuha sa ampunan, hindi ganito kaganda ang buhay mo ngayon. Ito lang ang maigaganti mo sa amin, hindi mo pa kami mapagbigyan. Napakawalang utang na loob mo! Kinuha niyo ako sa ampunan para lang sirain din balang araw. Sana nga hindi niyo na ako inalis sa lugar na yon para kahit papano hindi ko to dinadanas. Padabog na lumabas ng silidang babaeng si Arisa. Hindi na niya pinakinggan pa ang sigaw ng kanyang ama at tuluyan nang umalis ng mansyon. Sumama na lamang si Arisa sa kanyang kaibigan na umuwi ng Nueva Ecija ng gabing yon. Gusto niya kasing magpakalayo-layo. Pakiramdam niya, mahihirapan siyang makahinga sa mansyon kung mananatili siya roon ngayon. Habang nasa biyahe, tahimik lamang si Arisa kaya binasag na rin ni Betty ang katahimikan ng dalaga. Don't worry, nagsabi ako kay Tita Aurora na kasama kita going NE. Sabi niya, umuwi ka na lang tomorrow. Tumango lang ang dalaga at wala itong naging kibo. Gaga ka? Joke lang yung sinabi mo sa pudra mo kanina, di ba? Ang alin? Yung
tungkol sa labidabs mo. Wala na akong maisip na dahilan kaya yun na lang ang sinabi ko. At saka hindi naman kilala si Lorenzo kaya ayos lang. You mean si Lorenzo talagang tinutukoy mo, girl? Yung hardinero namin sa baler? Oo, yun lang naman ang unang pumasok sa utak ko Bakit, mali bang ginawa ko? Hindi ko alam, nashock lang ako, girl. Pero in fairness, goods kang pumili ng tao. Anong goods? Random ko lang na naisip yon, ano ka ba? Joke lang to naman, oh. Bex, may naisip akong way para hindi matuloy ang kasal. Finally, ikaw din ang nag-iisip. Ano yan? What if totoong may ipakilala ko sa kanila para mawindang sila? You mean dadalin mo ang boylet na si Lorenzo sa mansyon? Girl, buwang ka ba? Di ba sabi mo last time kailangan ni Lorenzo ng pera? Babayaran ko siya, magpapanggap lang siya na boyfriend ko or mas better na asawa ko. Ganun lang, baka sakaling matauhan sila daddy at mommy. Naluloka ako sa mga ideas mo, bruha ka. Too risky, ate ko. What if married ang kuya mo? Di ekis ka na agad. Kaya nga tatanungin natin si Lorenzo mamaya since doon din naman tayo pupunta. Kung hindi pwede, di hindi. Hahanap ako ng iba. Basta kailangan ko ng isang lalaki para magpanggap. Magbabayad ako kahit na magkano. Kahit paubusin ko puhunan ko sa isa kong negosyo, ayos lang. Kasi naman Berto, kung naging lalaki ka lang, di sana ikaw na lang ang magpapanggap na asawa ko. Kadiri kang bruha ka. Sinusumpa ko yung dila mo, ha? Kainis to. Wala ka na magagawa. Bex na ako. Tigilan mo nga yung crush mo sa akin, ha? Adult na tayis. Crush naman talaga kita nung high school tayo Kung di ko pa nalaman na Becky ka, baka ako pa nanligaw sa'yo. Stop na yan. Gagi, wag mo nga akong kurutin, may dalaw ako. Dalawin ka sana ng grandmama mo para kurutin niyang QP mo. Makalipas ang 4 na oras, nakarating na sila sa Nueva Ecija. Mag-aalauna pa lang ng madaling araw pero tulog na ang mga tao sa paligid. Medyo probinsya type din kasi ang uri ng pamumuhay roon kahit na marami-rami na rin ang malalaking bahay. Kuya Jobert, gora ka muna sa inyong balur. Yan mo na yung car dyan sa tapat. Mag-rest ka na, akis ng bahala dyan. Tumango ang matandang driver ni Betty at saka naglakad na rin ito paalis. Pag doorbell nila, pinuksan kaagad ng gwardya sa loob ang gate. Pagpasok nila, nadaanan pa nila ang malawak na garden na kung saan yon ang inaalagaan ni Lorenzo. Kailan ba makakauwi sila tito at tita? Naku, baka next year pa. Knows mo naman, marami silang business sa Hong Kong, di ba? Hindi sila makakauwi agad kahit gustuhin nila. Buti ka pa kaya mong mag-isa, no? Anong mag-isa? Bruha ka talaga no? May kasama ako rito. Tapos kasama rin naman kita lagi. I mean, kahit wala ang parents mo. Ako kasi, kaya hindi ko rin kayang umalis ng mansyon kasi hindi ko alam kung kaya kong mabuhay nang wala sila. Oo, ang luha. Baka mag-fall na naman. Tama muna drama. Enter na tayo sa balur namin. Pumasok na lamang sila sa loob. Palingon-lingon si Arisa. Lihim niya kasing hinahanap ang lalaking si Lorenzo. Hindi niya rin alam kung bakit. Wala ba kayong kasambahay? Girl, mag-1 na girl. Madaling araw na girl. Ano, di sila mag-sleep? Ay, oo nga pala. Pagkatapos nilang kumain, maya-maya lamang ay umakyat na rin silang dalawa para matulog. Sa ibang kwarto siya pinatulog ni Betty, kahit na gusto niyang katabi ang kaibigang Becky. Kahit kasi Becky naman si Betty, ayaw pa rin nitong matulog sa isang silid na kasama ang isang babae. Hindi naman sa nandidiri si Betty, ito ay paggalang na rin niya sa magiging asawa ni Arisa balang araw. Naniniwala kasi si Betty na ang lalaking mamahalin lamang ni Arisa ang may karapatan na samahan ang dalaga sa silid. Kinabukasan, maagang nagising ang dalaga. Sa katunayan nga ay putol-putol lang ang tulog niya. Hindi kasi siya sanay sa ibang kwarto. Bumangon siya at pinuntahan ng kaibigan sa silid. Pero wala na yun doon. Pagbaba niya sa sala, nakita niya si Betty na tinutulungan ng mga kasambahay sa paghihiwa ng mga rekado. Gosh, gising na ang prinsesa.
Bongga! Maganda pa rin kahit may panis na saliva sa lips. Napahawak si Arisa sa labi niya pero wala naman. Natawa na lamang din siya. Umupo ka lang dyan at wait mo lang tong kinukuking show ko. Ang sweet mo talaga, Bex. Gaga, ganito turo sa akin ni Mudra no? Kapag may buwisita, asikasuhin. Napalingon silang lahat nang may pumasok na lalaki. Nakasando lang ito kaya kitang-kita ang medyo maskulado nitong katawan. Ma'am Betty, ito na po yung galon. Saan po ito pwedeng ilagay? Kahit dyan na lang muna sa door. May laman pa naman ng galon dite. Ay, by the way Lorenzo, my friend Arisa. Kilala ko na po siya, ma'am. Ilang beses ko na po siyang nakita rito kapag nagpupunta siya eh. Loka ka, gusto ko lang sabihin mag-greet ka, tsura nito. Ay, sorry po. Hello po, Ma'am Arisa. Ako po si Lorenzo, ang hardinerong gwapo. Sa hindi malamang dahilan, biglang nag-init ang mukha ni Arisa. Natawa na lamang din siya sa sinabi ng lalaki. Joke lang po. Sige po, balik na po ulit ako sa labas. Sandali! Bakit po? Pwede ka bang makausap mamaya after lunch? Makausap po? Tungkol saan po? Basta, tell me if you have time. Meron naman po. Puntahan niyo lang po ako sa garden. Nagbubungkal lang naman po ako ron ng lupa. Ngumiti na ang lalaki tsaka umalis na rin. Parang kinikilig naman ang mga kasambahay na nasa loob ng kusina. Agad din namang lumapit si Betty sa dalaga. Loka ka girl? Seryoso ka talaga sa sinabi mo yesterday? Mukha ba akong nagbibiro? Ay, ewan ko ha. Parang bad idea yan eh. Wala na akong choice, girl. Ka-stress ka girl. Pasensya na kung nadadamay ka pa rito ah. Diyos ko ka, ano pa ba't naging friendly kita? Support kita dyan kahit majombag malala pa tayo ni Pudrakels mo. Nagyakapan saglit ang dalawa at matapos ng pag-uusap na yon ay sabay-sabay na rin silang kumain ng agahan kasama ang ibang kasambahay. Masaya si Arisa habang naroon siya. Pakiramdam niya kasi ay malaya siya. Doon niya lang nararamdaman na para bang pantay-pantay ang lahat ng tao. Mabilis na nagdaan ang mga oras. Natapos na rin ang kanilang pananghalian. Sinamantala na ni Arisa na nakabalik na sa garden ng binatang si Lorenzo. Pinuntahan niya si Lorenzo na magsisimula na sanang magbungkal ulit ng lupa. Ay, may gagawin ka na ba? Wala naman po, ma'am. Kahit mamaya na po, hindi naman po yan rush eh. Ganun ba? Kasi may gusto sana akong i-offer sa'yo na sideline lang naman. Pero sure ako na mapagkakakitaan mo rin. Naku, tamang-tama yan, ma'am. Nangangailangan din kasi ako ng pera. Bayaran na kasi ng mga in-order kong appliances sa katapusan. Pero ano po bang trabaho na i-offer nyo sa akin? Medyo weird ito pero sana pumayag ka ha. Sinimulang ipaliwanag ni Arisa ang sitwasyon niya sa mansyon lalong-lalo na ang tungkol sa arranged marriage. Hindi na rin siya nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi na rin niya kung ano ang pakay niya sa lalaki. Nahihiyaman pero kinapalan na lamang niya ang kanyang muka. Wala na kasi siyang alam na ibang paraan para makaligtas sa mga binabalak ng kanyang mga magulang. Gusto po ninyong magpanggap ako na asawa nyo para matigil ang gusto nilang kasal? Oo, papayag ka ba? Huwag kang mag-alala, professional naman ako eh. Isipin na lang natin na trabaho ito. Walang personalan, no touch, basta anything bawal. Kapag kaharap lang natin sila at saka ako magpapanggap. Sige po, ma'am. Payag po ako. Payag ka agad? Opo, ma'am. Ayaw niyo po ba? Bakit? I mean, hindi ka man lang ba magtataka? Mababother? Mapapatanong kung tama ba itong offer ko? Wala rin naman po mababago kung magtatanong-tanong pa ako. Kailangan ko rin kasi talaga ng pera eh. At tingin ko naman, siguro ma'am, malaki ang ibabayad niyo sa akin kasi mahirap magpanggap eh. Oo, lalakihan ko ang bayad ko sa'yo at ako na rin ang bahalang mag-asikaso ng iba pang mga bagay na kailangan natin. Ayos, bagong racket. Salamat sa offer, ma'am. Hindi makapaniwala ang dalagang si Arisa na agad pumayag si Lorenzo.
Buong akala niya kasi ay tatanggihan siya nito dahil hindi rin naman talaga madali ang pinagagawa niya. Inisip na lang ni Arisa na may mga tao talagang gagawin ng lahat para lang kumita at tingin niya isa si Lorenzo sa mga taong ganon. Nang sabihin niya kay Betty ang napag-usapan nila ni Lorenzo, maging ito rin ay nabigla sa desisyon ni Lorenzo. Itong Lorenzo na ite, feeling ko type ka girl. Payag agad ng loko. Para kang timang, pinagsasabi mo, nangangailangan lang yung tao kaya siya pumayag. Malay mo naman, di ba? Ewan ko sa'yo, mag-ayos ka na nga lang. Why? Saan tayo gogora? Bibili tayo ng engagement ring. Kakaibang level ang pagpapanggap ng bruhang ite, Jeske! Ikaw na, girl! Lahat gagawin ko, no? Ayoko talagang maikasal sa hindi ko naman gusto. Bex, si Tita Aurora tumatawag. Anong sasabihin ko? Sabihin mo sa kanya may sakit ako. Tama, may sakit ako kaya hindi mo muna ako pinabiyahe. Naku, magsisinungaling na naman na, Kiss! Dali na kasi. Huminga muna ng malalim si Betty bago sagutin ang tawag. Hello po, Tita. Sandaling lumayo ang Becky na natili namang nakaupo ang dalaga sa kinalalagyan niya. Hindi rin naman nagtagal ang tawag at bumalik na rin kaagad si Betty. Oh, anong sabi? Baliw ka, Bex. Nag-aalala sila sa'yo. Sabi ko okay ka lang kasi masamang damo ka, Char. Sabi ko may sakit ka at magre-rest ka lang ng slight. Buti na lang believers talaga sila sa akin. Ayun, naniwala. Buti naman kung ganun. Gusto kong pagbalik ko ron, kasama ko na si Lorenzo. Bumuntong hininga na lamang si Arisa. Nawala na naman siya sa mood. Kapag naririnig niya kasi ang pangalan ng mga magulang niya, hindi niya maiwasan na hindi atakihin ng anxiety. Pagsapit ng kinahaponan ay umalis na rin ang magkaibigan. Naghanap sila ng mabibilhan ng maayos-ayos na singsing. Mga bandang 5:00 ng hapon, nakakita na rin naman sila ng mamahaling singsing na kulay ginto. May diamante pa ito sa gitna. Bongga si Bex, gumastos talaga oh. No yan, proposal sa self? Kailangan ko to para maniwala talaga sila na engaged na kami ni Lorenzo. Paano kung mag-background check ang pudra mo? Baka nakakalimutan mo, bruha ka. Mayor ang pudra mo. Maraming connection yon. Alam ko na yan. Napag-usapan na namin ni Lorenzo yan at nasabi naman niya sa akin na wala namang mahahalukay sa pagkatao niya. Ikaw bahala ha. Basta Kes, nagpapaalala lang. Ngumiti na lamang ang dalaga. Pagdating nila sa bahay ni Betty, isinuot na kagad niya ang singsing sa kanyang ring finger. Tumambay na muna siya sa garden. Sakto naman, nakararating lang din ni Lorenzo doon. Ma'am, ano pong ginagawa niyo rito? Bakit? Nakakaabala ba ako? Hindi. Nagtataka lang po kasi ako. Kasi gabi na at nandito pa kayo. Minsan po kasi malamok dito eh. Lorenzo, pasensya ka na ha. Pasensya na po saan? Kasi gagamitin kita eh. Madadamay ka pa. Wala po yun, ma'am. At saka, choice ko naman po ito eh. Huwag kang mag-alala. Ipapakilala lang naman kita sa kanila. Tapos, ayun, tapos na ang gagawin mo. Malaman lang nila na kunwari engaged na ako. Siguro naman mananahimik na sila. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Magaling po ako magpanggap. Sabi mo yan ha? Natawa na lamang silang dalawa. Natagpuan na lamang ni Arisa ang kanyang sarili nang ngumingiti habang nakatingin sa binata. Sa mga sandaling ito, hindi niya maipaliwanag kung bakit parang magaan ang loob niya kay Lorenzo. Kinabukasan, yun na sana ang araw na dapat ay uuwi na si Arisa kasama ang binatang si Lorenzo. Ang kaso nga lang, bigla na lamang sumama ang panahon. Umulan ng malakas mula umaga hanggang gabi. Ang sabi naman sa balita ay mayroong bagyo na dumating sa bansa. Pabor kay Arisa ang pangyayaring yon dahil nakagawa na naman siya ng bagong dahilan para hindi makauwi.
Diyos ko Lord, ang lakas ng hangin outside! Lorenzo, halika nga rito! Bakit ka pa lalabas, boylet ka? Matatamaan ka ng lumilipad na yero dyan eh! Ma'am, kukunin ko lang po yung planggana na nilipad sa gilid. Bingi ka ba? Sabing hayaan mo na yan. Nang si Arisa na ang nagsalita, natigilan ng binatang si Lorenzo. Napatingin din sa kanya ang kaibigang Becky. Nagtataka pero dahan-dahang sumilay ang ngiti ni Betty sa mukha nito. Ay, concern yan? Hindi ka ba concern? Tao mo yan eh. Sungit naman ang babaitang ito. Maya-maya pa, pumasok na lang din silang lahat sa bahay dahil malakas na rin ang hangin sa labas. Pinabayaan na nila kung ano man ang gamit na lilipa rin. Dahil malamig ang panahon, naisipan ni Lorenzo na magluto ng sopas. Base kay Betty, specialty ng binata ang mga pagkaing maganda kapag maulan. At dahil wala rin namang ginagawa si Arisa, tumulong na lamang siya sa binata sa paghihiwa. Taga saan ka? Tinatanong niyo po kung saan ang probinsya ko? Kahit basta kung saan ka nakatira dati. Taga Isabela po ako. Pero gaya niyo, umalis din po ako sa amin, ma'am. Bakit naman? Hindi ko kasundo ang tatay ko eh. Kaya yun, umalis na lang ako at mas pinili ko mamuhay mag-isa. Mahirap ba? Ang mamuhay mag-isa? Opo, mahirap. Lalo na kung wala ka na bang ibang malalapitan kapag walang-wala ka. Mabuti na nga lang po nakilala ko si Ma'am Betty. Mabait na amo. Mahirap po talaga. Kahit na kumikita po ako rito, marami pa rin akong bayarin. Ang dami ko kasing kinuhang appliances. Kasi gusto ko maayos ang bahay na tinitirhan ko. Pasaway ka siguro no, kaya hindi kayo ayos ng papa mo. Pasaway? Hindi. May gusto kasing mangyari si Papa na ayoko naman. Parang kayo po. Parang pareho po tayo. Ang pagkakaiba lang natin, mayaman kayo, ako hindi. Kaya nga po, nakarelate ako sa inyo agad eh. Kaya ba pumayag ka kaagad? Opo, yun talaga ang pinakadahilan ko. Ayoko kasi nadanasin mo yung dinanas ko. Ako kasi duwag. Tinakasan ko ang problema. Ikaw, ginagawa mo ng paraan para malutas. Kaya alam niyo po ma'am, medyo nakakahiya lang aminin pero humahanga po ako sa inyo. Parang parang ang strong po ng personality niyo. Kung nasa kalagayan ko, wala ka talagang choice kundi maging strong. Yun lang ang paraan para tumagal ka eh. Hindi ka mabubuhay kung mahina ka habang kinokontrol ka ng sarili mong magulang. Kung sa bagay, may tama po kayo. Ay, Diyos ko, ang lakas ng kidlat. Sana naman wag mag-brown out. Ilang araw pa naman ang tinatagal ng brownout dito. May signal pa ba ngayon? Kapag ganitong malakas ang ulan, nawawala na po ang signal. Mabuti naman ayokong makontak ng parents ko eh. Nag-aalala na rin po ang mga yun. Kapag tumigil na po ang ulan, umuwi na po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Gagalingan ko po sa pag-arte. Napatango na lamang si Arisa. Lihim siyang napangiti. Aminado siya na gusto niya ang personalidad ng binata. Sobrang layo ng ugali nito sa ugali ng lalaking si Miguelito. Matapos maluto ang sopas ay sabay-sabay silang kumain. Nasa sala silang lahat kasama ang mga kasambahay. Nanonood lamang sila ng kung ano-anong palabas sa malaking flat screen TV. Mas lalong lumakas ang ulan hanggang kinabukasan. Hanggang sa buong linggo na palang umuulan at hindi na malayan ni Arisa ang araw. Ang alam niya lang kasi ay masaya siya kasama sila Betty, ang mga kasambahay at lalong-lalo na si Lorenzo. Hindi pa man ganun katagal nakakilala niya ang binata, napagpalagayan na niya ito ng loob. Nakakabiruan niya na rin ito, nakakainuman, nakakatawanan at nakakaiyakan sa mga kwentong madadrama. Para bang sobrang tagal na niya itong kakilala. Lunes ng hapon, hindi na ganon kalakas ang ulan. Hindi na rin malakas ang hangin. Kaya naman sasamantalahin na ni Lorenzo na lumabas ng bahay para makabili ng kanilang imbak sa ref. Medyo swerte nga lang dahil hindi naman din nawalan ng kuryente. Kaya kahit na papaano, hindi sila nababagot sa loob lang ng bahay. Sandali! Bakit ma'am? Tumakbo ang dalaga palabas ng bahay at lumapit kay Lorenzo.
Sasama ako. Tutulungan kitang magbitbit. Sigurado po kayo, ma'am? Kaya ko naman po mag-isa. Magpahinga na lang po kayo. Pagod po kayo sa kakalabay. Gusto ko ngang sumama at saka wag mo na nga akong tawaging ma'am. Tawagin mo na lang akong Arisa. Basta parang tropa lang tayo. Okay, sige, Arisa. Tara, samahan mo ako, Arisa. Bibili tayo, Arisa. Hindi ko naman sinabi na lagi mong babanggitin ang pangalan ko Trip mo ba ako? Oh, Ha? wala. Sabi ko tara na, baka mamaya biglang lumakas ang ulan. Maliit lang ang payong kaya talagang magkadikit ang dalawa. Hindi maiwasan ni Arisa na madikitan ng maugat na braso ng binata. Naiilang siya pero kailangan niyang tiisin yon dahil ginusto naman niya ang eksenang yon. Grabe talaga dinulot ng bagyo. Dami mga puno ang bumagsak. Kaya pala nahihirapan makapag-supply ang palengke dito. Kasi hindi rin naman makadaan yung mga sasakyan. Ngayon ka lang ba nakakita ng mga punong nagtumbahan at humarang sa daanan? Oo, nung nasa amin pa kasi ko, sa TV ko lang yan nakikita Hindi ka ba lumalabas ng bahay? Mayaman ka ba? Kapag hindi lumalabas ng bahay, mayaman na. Hindi ba pwedeng work from home? Kulit mo. Habang naglalakad sila, hindi maiwasan ni Arisa na simplehan ng tingin si Lorenzo. Gusto niya ang nakataligid na imahe nito. Para sa kanya, isang malaking turn-on ang ganong view. Umiwas siya ng tingin nang lumingon sa kanya si Lorenzo. Kunwari ay sa ibang direksyon nakadako ang mga mata niya. Ayan na, malapit na tayo. Dahan-dahan lang kasi maputik. Oh! Biglang nadulas nga si Arisa. Muntikan na itong pumalakda sa putikan. Mabuti na lamang at nasalo ni Lorenzo ang likuran ng dalaga. Sa posisyon na yon ay nagtama ang kanilang mga mata. Ilang segundong tila bumagal ang oras para kay Arisa. Ayos ka lang ba? Sabi ko kasi mag-iingat ka Mabilis na kumalas si Arisa kay Lorenzo. Nahihiya at nauutal-utal siyang sumagot. Ayos lang naman ako. Tara na. Uy, sandali! Umuulan Naunang naglakad si Arisa, pero hinabol naman yun kaagad ni Lorenzo. Naging nakakailang ang mga sandaling yon para sa dalaga. Nararamdaman pa rin kasi niya ang pagtibok ng kanyang puso. Ayaw tumigil. Tuwing titingin sa kanya ang lalaki ay hindi niya alam kung anong gagawin. Para siyang natataranta. Umiiling-iling siya at ayaw niyang naiisip niya. Palagay niya, hindi ito dapat. Hindi pwede. Uy, anong hindi pwede? Wala. Hindi tayo dapat maabutan ng malakas na ulan. Iyon ang gusto kong sabihin. Napatango na lamang si Lorenzo kahit parang hindi naman ito naniniwala sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, nabili na rin nila ang lahat ng kailangan nila. Mabilis ang ginawang paglakad ni Arisa kaya binilisan na lang din ng binata ang hakbang nito. Nang makarating na ulit sila sa bahay, hingal na hingal ang dalawa. Nagtataka naman si Betty sa kanila pero hindi na lamang sila nito pinakialaman. Agad na nagtungo si Arisa sa kanyang silid. Sinarado niya ang pinto, naupo na lamang siya at napasandal sa dingding. Wala na siyang pakialam kung hindi man lang siya nakapaghugas ng paa. Bumuntong hininga na lamang siya habang nakahawak sa kanyang dibdib. Kabado ang dalaga. Pero ang kabang yon ay parang may kakaibang dulot sa kanya na naging dahilan para mapangiti siya. Shucks, ano ba ito? In love ako sa lalaking yun? No, hindi. Infatuation lang siguro ito. Wala akong dapat maramdaman. Ang tanging kailangan ko lang sa kanya ay tutulungan niya akong magpanggap na engage. Yun lang. Huminga siya ulit ng malalim at kahit anong gawin niya, malakas pa rin ang tibok ng kanyang puso. Nagmukmok ang dalaga sa silid hanggang sa sumapit na ang gabi. Nakabalik na nga ang signal sa buong area, kaya naman nagulantang na lamang ang Becky na si Betty nang muling kumontak ang nanay ni Arisa. Bek, si Mudra mo! Sagutin mo yan! Ikaw kumausap dyan! Kinuha ni Arisa ang cellphone. Pagkatapos bumuelo ay sinagot na rin niya ang tawag. Hello, ma'am? Ano? Wala ka na bang balak umuwi? Gusto mong ipasundo na kita dyan ngayon sa mga pulis, ha?
Ma'am naman, ano bang sinasabi niyo? Malakas ang ulan dito. Ilang araw nang merong bagyo rito kaya hindi ako nakakalabas ng bahay. Tapos kagagaling ko lang din sa sakit dahil sa stress sa kasal na gusto niyo. Wala ba kayong consideration sa anak ninyo? Narinig ni Arisa ang pagbuntong hininga ng ina niya. At sa puntong ito rin ay naging kalmado na ang tinig ni Doña Aurora. Nag-aalala kasi kami sa'yo. Aba, malay ba namin kung talagang lumayas ka na o ayaw mo nang matuloy ang kasal? Naipit lang po ako sa bagyo. Buti nga hindi ko pinilit bumiyahe kasi baka napahamak pa ako. Tapos kayo kung ano-ano pang iniisip nyo dyan. Uuwi na ako dyan bukas kapag mahina na ang ulan. Tapos, pinatay na ni Arisa ang tawag. Nakakaramdam na naman siya ng galit para sa kanyang ina. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng ina. Sa halip na tanungin siya kung ayos lamang siya. Kalma na, wag na sad girl ha? Bex, okay bang sasakyan mo? Gusto ko nang umuwi bukas eh. Niyakap na lamang siya ni Betty. Matapos ang sandaling yon, wala siyang ganang kumain kaya nagmukmuk na lang siya sa loob ng kwarto. Inayos na niya ang mga gamit na pinamili at naipon sa ilang araw niyang pananatili roon. Pagkatapos, hindi na siya kumain. Natulog na lang siya kaagad. Madaling araw na nang magising siya. Nakaramdam na rin kasi siya ng gutom. Pagbaba niya sa sala, madilim na roon. Tulog na ang mga tao. Papunta na sana siya ng kusina nang marinig niya ang boses ni Lorenzo. Hindi niya marinig ang sinasabi nito nung una, kaya hinanap niya kung nasaan ito. Nakita niya si Lorenzo sa labas ng gate. May kausap ito sa cellphone. Hindi niya na narinig ang iba pang sinabi ni Lorenzo dahil bigla na lamang yon naglakad paalis. Basta base sa nakita niya, parang ang ama ni Lorenzo ang kausap nito. Parang nakikipag-away pa siya sa tawag. Hindi na lamang inalam ni Arisa kung anong meron at bumalik na lamang siya sa loob para makakain. Pagkatapos niyang kumain ay hindi na rin siya nakatulog. Inabot na siya ng umaga kaya inihanda na rin niya ang mga gamit na dadalhin. Dakong 8:00, dumating na rin si Lorenzo. Maayos ang suot nito pero hindi kagaya ng suot ni Miguelito na parang laging nakapormal. Simple lang ang pormahan ni Lorenzo. Okay na yung gulong ng van, hindi na nakalubog sa lupa. Inayos na namin ni Manong kanina. Eh di kung ganun, gora na as! Pansin ang pagiging tahimik ni Arisa sa mga sandaling yon. Nagkatinginan nga si Lorenzo at Betty nang hindi yun kumibo sa kanila. Diretso lakad lang at pasok sa van. Maganda na rin ang panahon noon kaya nakaalis na rin sila. Hindi mapakali si Betty sa pagiging tahimik ng dalaga kaya tinanong niya na ito. Bex, you okay? Pansin ko kanina ka pa behave. Iniisip mo na naman ba sina tito and tita? I'm okay, don't mind me. Okay, sabi mo yan eh. Tahimik lang ang dalaga sa biyahe. Ni hindi rin ito kinikibo si Lorenzo kahit na dapat nilang pag-usapan ang gagawin nilang pagpapanggap. Hindi nila kasi alam kung ano ba ang kanyang nararamdaman. Naguguluhan na siya kaya mas minabuti na lamang niyang wala munang kausapin. 12:00 na ng tanghali nang makasalta na sila sa Maynila. Habang papalapit sila ng papalapit sa mansyon nila, lalong kinakabahan si Arisa. Hindi niya kasi talaga alam kung ano ang magiging resulta ng gagawin nila ni Lorenzo. Pinagdarasal na lamang niya na sana maging matagumpay ito at nang sa ganon wala nang kasalan na magaganap. Malapit na tayo sa inyo. Ano girl? Wala ka bang sasabihin dyan? Lorenzo, mag-ready ka na ha. Lahat ng sinabi ko sa'yo gawin mo. Wag na wag kang papasindak sa kanila dahil alam kong yun ang gagawin nila sa'yo. Copy, mahal ko. Ano? What? Biglang namula si Arisa nang sabihin yun ng binata. Para siyang inambush. Hindi niya inaasahan na maririnig yun mula sa binata. Oh, bakit naman ganyan ang reaksyon nyo? Pinapractice ko lang naman yung magiging call sign eh. Di ba mahal ko ang napag-usapan nating call sign? Oo nga, tama. Yun nga. Diyos ko, akala ko true na. Tiningnan lang ng masama ni Arisa si Betty para patigilin na ito sa sinasabi nito.
Makalipas lang ang ilang sandali, narating na rin nila ang village na tinitirhan nila. Sa labas pa lang, nakita na nilang marami ng sasakyan ang nakaparada. Mga sasakyan yun ang tauhan ni Don Paquito. Hindi alam ni Arisa kung anong meron, pero nagdulot ito ng kaba sa kanya. You okay, girl? Tumango si Arisa at huminga ng malalim. Lorenzo, alam mo na ha, let's go. Bumaba ang tatlo ng sasakyan. Lumapit kaagad sila sa gate. Nang makilala ng dalawang gwardya ay agad din naman silang pinapasok. Sa paligid ng mansyon, maraming mga kalalakihan na nakasuot ng itim. Tsaka lang naalala ni Arisa na ngayon pala ang simula ng pagkampanya ng kanyang ama para naman tumakbo sa pagka-congressman. Pagpasok nila sa sala, naramdaman ni Arisa ang mahigpit na hawak ni Lorenzo sa kanyang kamay. Para siyang tinutunaw ng mga sandaling yun, pero pinilit niyang iwaglit sa utak niya ang nararamdaman para kay Lorenzo. Kailangan niyang mag-focus sa gagawin nila ni Lorenzo. Gulat na gulat ang mag-asawang Paquito at Aurora nang makita ang anak na may dalang ibang lalaki. Napatayo agad ang Don at lumapit sa kanila. Anong ibig sabihin nito, Arisa? Sino ang lalaking ito? Oh my God! Anong ginagawa mo, anak? Siya po si Lorenzo. Siya po ang sinasabi ko sa inyo last time na mahal ko at gusto kong maksama habang buhay. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ikakasal ka kay Miguelito, alam mo yan! Pero hindi ko mahal si Miguelito. Si Lorenzo ang mahal ko. Sa kanya ko naramdaman ang tunay na pagmamahal at hindi sa isang lalaking gusto nyo para sa akin. Kahit na kailan lang kami nagkakilala, pakiramdam ko safe ako sa kanya. Pakiramdam ko kumpleto ako. Hindi gaya rito sa mansyon na ito. Lagi kong nararamdaman na lagi akong kulang. Diyos ko po, si bakla nadulas na! Tinitignan na ni Lorenzo si Arisa para senyasan na iba na ang lumalabas sa bibig ng dalaga. Pero mukhang totoo na ang sinasabi ni Arisa ng mga sandaling yun. Kitang-kita yun sa mga mata ni Arisa na puno ng kalungkutan. Anong sinabi mo? Kailan lang kayo nagkakilala ng isang ito? Tapos mahal mo na agad? Are you out of your mind, Arisa? Ano bang nagawa namin para mapariwara ka ng ganyan? Napariwara? Papanong napariwara? Pinili ko lang kung anong magpapasaya sa akin. Hindi naman napasama ang buhay ko nang makilala ko siya. Sa katunayan, mas lalo akong naging positibo sa buhay. Ang dami kong natutunan na kahit kailan, hindi ko natutunan sa inyo. Hindi pagmamahal yan. Kailan lang kayo nagkita tapos sasabihin mong mahal mo? Huwag mo kong lokohin, Arisa. Hindi ako pinanganak kahapon. Bakit? Ano bang alam nyo sa pag-ibig? Wala, Dad. Wala. Kasi kung talagang naiintindihan nyo ang konsepto ng pag-ibig, hindi nyo ako pipilitin na ipakasal sa ibang lalaki para lang sa mga pansarili nyong interes. Sumusobra ka na, ah! Akmang sasampalin na sana ni Don Paquito ang dalaga pero biglang humarang si Lorenzo. Siya ang sumalo ng mabigat na kamay ng Don. Mawalang galang na po. Pero isa sa mga bagay na hindi nyo dapat gawin sa isang babae at sa anak ninyo ay ang saktan sila, emosyonal man o pisikal. Hindi po ako magdadalawang isip na ibalik sa inyo ang pananakit nyo sa kanya kapag ginawa nyo pa ito ulit. Pinagbabantaan mo ba ako? Sino ka ba? Pinasadahan ni Don Paquito mula ulo hanggang paa ang binata. Sa tingin pa lang ay nahusgahan na kagad ang pagkatao ni Lorenzo. Anong trabaho mo at sa anong pamilya ka nabibilang? Isa po akong hardinero. Yun po ang ikinabubuhay ko. At ang pamilya ko naman. Hardinero? Yun lang ang trabaho mo? Hindi mo ba alam na ang lalaking ikakasal dyan sa anak ko ay may-ari ng maraming resort sa Batangas? Tapos ikaw ganyan ka lang? Teka, hindi mo pa kasi yata kilala ang angkan na gusto mong pasukin. Mayamang angkan kami. Ang kaharap mo ngayon ay ang mayor ng Maynila. At ngayong paparating na eleksyon, tatakbo akong congressman. Marami din akong negosyo. Tapos haharap ka sa akin na ang tanging dala mo lang ay amoy ng lupang binubungkal mo. Daddy naman! Manahimik ka! Hayaan mong ipagtanggol niya ang sarili niya! Siguro nga po marami kayong pera.
Pero tingin ko ang kulang sa inyo, pakikipagkapwa-tao. Paano po kayo naging mayor ng Maynila kung ganyan ang ugali nyo? Pinaplastik nyo lang po ba ang mga nakakaharap nyong tao sa lungsod ninyo? Nakakadismaya po kayo. Akala ko'y mabuti kayong tao. Pero ganito po pala kayo kapag walang media na nasa paligid. Mapagpanggap po kayo, Mayor. Batarantado ka! Tama na! Subukan niyo pang saktan si Lorenzo. Ilalabas ko ang lahat ng baho niyo sa media. Tila natameme ang kanyang ama sa sinabi niyang yon. Alam ng Don na kayang-kayang gawin yon ng kanilang anak dahil hindi na rin naman ito nakikinig sa kanila. Buong buhay ko, sinunod ko kayo. Ngayon lang ako magkakaroon ng kalayaan sa sarili kong buhay. Bakit ayaw niyo pang ibigay? Hindi ko gusto ang arranged marriage na yan. Hindi niyo ba naiisip na kapag pinakasal niyo ako sa isang taong hindi ko naman mahal, habang buhay kong dadanasin ang pagiging miserableng buhay? Matututunan mo rin siyang mahalin! Hindi po pinag-aaralan ng pagmamahal at hindi po ito basta na ituturo lang. Ano ba ang hindi niyo naiintindihan? Anak, isa ka pa, Mami eh. Kahit kailan, hindi ko man lang naramdaman na may ina ako na kayang depensahan ng mga gusto ko. Lagi niyo na lang hinahayaan si Daddy na masunod. Wala pa kayong boses? Kahit man lang sana para na lang sa akin oh. Bakit? Kaya ba ganito kayo sa akin kasi ampun lang naman ako? Kasi hindi niyo naman ako tunay na kadugo? Kaya ang tingin niyo sa akin ay parang laruan lang na pwede niyong ibigay anytime? Bakit ba kayo ganyan sa akin? Sana hinayaan niyo na lang ako sa ampunan kung ganitong buhay lang din ang dadatnan ko. Kahit na ano pang sabihin mo, tuloy ang kasal! Walang kasal na matutuloy dahil si Lorenzo nga ang mahal ko. Siya ang gusto kong makasama. Sir, Ma'am, mahal ko po ang anak ninyo. Siguro hindi ganun karangya ang buhay na maipaparanas ko sa kanya. Pero hindi ko po siya sasaktan. Hindi ko po siya babaliwalain at paiiyakin. Kahit na hindi po ako mayaman, handa akong gawin at paghirapan ang lahat para lang mapasaya ko siya. Sana, hayaan niyo na po kami maging masaya. Alam ko may kaunting kabaitan pa naman na natitira sa kalooban ninyo. Na sana, magamit niyo yun kahit na ngayon lang. Para na lang din kay Arisa. Namumula na sa galit ang matandang si Paquito. Inaawat na lamang siya ni Doña Aurora. Biglang hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Arisa. Nagulat ang babae nang makitang matalimang tingin nito sa kanyang ama. Aalis na po kami. Walang aalis sa bahay na ito! Pasigaw ni Don Paquito. Agad na humarang ang mga tao niya. Sapilitang hinila si Lorenzo palayo kay Arisa. Dinala sa labas ang lalaki at doon ay binugbog ng mga kalalakihan ng binata. Anong ginagawa niyo? Itigil niyo yon! Mami, tulungan niyo ako! Patigilin niyo ang mga yon! Kawawa naman si Lorenzo! Ngunit kahit na anong pagmamakaawa niya ay hindi naman siya pinagbigyan ng kanyang ina. Nakatingin lang yon sa kanya na para bang hindi alam kung ano ang gagawin. Umalis kayo dyan! Alis! Binangga ni Arisa ang mga bodyguard ng ama at saka tumakbo palabas. Pinalo ni Arisa ng heels ang mga lalaki. Kumalas naman kaagad yon at tinigilan na si Lorenzo. Halos wala nang mailuha pa si Arisa ng mga sandaling ito. Duguan ang mukha ni Lorenzo nang dahil sa nangyari. Wala siyang kalaban-laban. Nasira pa ang damit ng binata dahil sa ilang ulit na paghila ng mga tauhan ni Don Paquito. Sa ginawa mo, Daddy, hindi na ako magdadalawang isip na ilabas ito sa media. Isang mayor na katulad mo na may balak na mag-congressman, pinabugbog ang kasintahan ng anak niya. Hindi ako papayag na hindi ka managot dito. Kayong lahat, ipakukulong ko kayong lahat. Napangisi lang si Don Paquito sa pagbabanta niya. Malakas ang loob ng matanda dahil alam niyang kayang-kaya niyang manipulahin ang batas. Wag na Arisa. Huwag na natin palakihin. Ayos lang ako. Anong ayos ka lang? Tignan mo nga ang ginawa nila sa'yo. Ayos nga lang ako, walang problema. Ang mahalaga nandito ka. Umalis na lang tayo. Tinulungan na lamang ni Arisa na makatayo ang binata. Haharangan pa sana sila ng mga tauhan ni Don Paquito pero hindi sila nagpatinag. Kapag hindi nyo kami pinalabas, darating ang mga media rito. Hinayaan na lamang sila ng mga yon hanggang sa makalabas.
Pero bago pa sila makaalis, sumigaw pa ang kanyang ama. Kahit umalis ka ngayon, matutuloy at matutuloy ang kasal! Hindi na lamang yon nilingon pa ng dalaga. Sumakay na rin sila sa van at bumiyahe papuntang ospital. Pagdating nila roon ay agad nilinisan ang sugat ng binata. Mabuti na lang ay wala masyadong malala na tinamong sugat si Lorenzo. Pagkatapos nila roon, tumungo na lang muna sila sa isa pang bahay ni Betty sa Makati. Pinatuloy muna sila roon para makapagpahinga rin si Lorenzo. O Bex, dito na muna kayo ha. Bibili lang ako ng machichibog natin. Maraming salamat, Bex ha. Nang lumabas ng bahay ang Becky, ay agad na pinagtuunan ni Arisa ang binata na sa mga sandaling ito ay nakaupo sa gilid ng kama. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang naman ako. Kaya ko namang kumilos. Medyo masakit lang talaga tong kilay ko pero ayos lang naman. Sorry, dahil sa pagpapanggap natin napahamak ka pa. Hindi ko inakala na hahantong ang lahat sa ganito. Magaling ba akong magpanggap kanina? Oo naman. Paniwalang-paniwala nga sila kanina eh. Kaya nga lang, napahamak ka naman sa sobrang galing mong magpanggap. Hindi ako nagpapanggap. Ha? Tumingin ng diretsyo sa kanya si Lorenzo. Sa hindi na naman malamang dahilan, lumakas na naman ang tibok ng kanyang puso. Biglang namawis ang kanyang palad at nagiinit na rin ang kanyang muka. Lahat ng sinabi ko kanina tungkol sa atin, totoo yun. Hindi ako nagpapanggap. Pinagsasabi mo dyan. Totoo akong humarap sa mga magulang mo. At kung ano man ang sinabi ko sa kanila tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo, totoo yun. Ano ka ba? Wag mo nga akong pagtripan. Hindi kita pinagtitripan, Arisa. Totoong gusto kita. At sa maikling panahon na nakilala kita, mahal na kita. Lahat ng pinakita ko sa iyo mula umpisa, totoo yun. At sa unang araw pa lang ng pag-uusap natin, nagustuhan na kita. Mahal na kita, Arisa. Kulit mo, wag kang ang ganyan magbiro. Ikaw ba? Nagpapanggap ka lang din ba kanina? Biglang natameme ang dalaga nang marinig niya yun. Hindi siya makasagot. Alam niyang kapag sinagot niya ang tanong na yun, tuluyan na siyang bibigay. Kitang-kita ko sa mata mo kanina. Kita ko na napaka-pure and sincere na mga sinasabi mo. Kaya alam ko, ramdam ko na galing sa puso mo ang lahat ng sinasabi mo. Nagpapanggap lang ako gaya ng napag-usapan natin. Ano yung sinabi mo na kahit ilang araw pa lang tayo magkakilala minahal mo na ako agad? Wala naman sa napag-usapan natin yun ah. Kung tutuusin, binuko mo na ang sarili mo agad. Nadala ka, Arisa. Ramdam kita. Wag na natin tong pag-usapan, magpagaling ka muna. Bakit ba ayaw mong aminin? Ano ba? Sabi ng ayoko ng pag-usapan to. Sabihin mo na sa akin kung anong ibig sabihin ng mga sinabi mo kanina. Para manahimik na tong kalooban ko. Ano ba, Arisa? Oo, mahal din kita, okay? At lahat ng sinabi ko kanina, hindi na yun parte ng napag-usapan natin. Tama ka, sincere ako, pure ako ron. Pero ano? Tingin ko hindi ito ang tamang panahon para sa atin. Paano hindi? Bakit? Dahil ba ilang araw pa lang tayo magkakilala? Wala naman sa haba o tagal ng panahon yan. Kapag naramdaman mong mahal mo na ang isang tao, yun na yun. Kaya bakit hindi? Mahal mo ko at mahal kita. Anong problema? Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon, Lorenzo? Hindi pabor sa atin ang tadhana ngayon. Nakita mo na kung anong nangyari sa'yo. Hindi ka niya titigilan. Habang buhay kanyang mamatahin at aalipustahin dahil sa katayuan mo sa buhay. Sa akin, wala akong pakialam kung mahirap ka o mayaman. Mahal kita eh. Pero hindi ko rin kaya na makita kang pinahihirapan nila. Kaya mas maiging wag na lang. Tama nang nalaman natin kung ano ang nararamdaman natin sa isa't isa. Hindi natin to pwedeng panindigan. Ayoko nang mahirapan ka at masaktan ka. Kaya kong maging better person, Arisa. Kaya kong patunayan sa ama mo na karapat dapat ako. Hindi mo kilala si Daddy. Wala siyang pakialam sa'yo. Ang tanging nasa isip lang niya ay ang kayamanan niya. Just give me a chance, please. Ayusin ko ang sarili ko. Nakapagdesisyon na ako. Anong sinasabi mo?
Papayag na ako sa gusto nila. Ano? Anong papayag? Akala ko ba mahal mo rin ako? Mahal nga kita kaya ako nga gagawin to. Ang sundin sila. Yun lamang ang paraan para tantanan ka ni Daddy. Yun lang ang paraan ko para protektahan ka, Lorenzo. Kaya pakiusap naman, makinig ka na lang sa akin. Pero ikakasal ka sa ibang lalaki. Paano ka? Paano ko? Paano tayo? Kailangan natin tanggapin na minsan may mga bagay na kailangan na agad natin tapusin kahit hindi pa nagsisimula. Arisa naman. Please, Lorenzo, para din sa ikabubuti ng lahat ang gagawin ko. Alam mo kung bakit hindi mo nararanasan maging masaya? Kasi takot kang sumugal eh. Lorenzo, ikaw lang ang meron ako. Ayaw kitang isugal para lang sa kaligayahan ko. Mas magiging masaya ako kapag nakita kitang ligtas at maayos. Natigil lang ang usapan nila nang biglang dumating na si Betty. Naglakad papunta sa pintuan si Arisa para salubungin ang kaibigan. Oh Bex, saan ka pupunta? Ikaw nang bahala kay Lorenzo ah. Babalik na ako sa mansyon. Ano? Nagwarla ba kayo? Sige na, maraming salamat. Hindi na hinintay pa ni Arisa na pigilan siya ulit ni Lorenzo dahil kung nagkataon baka tuluyan na naman siyang bumigay. Nagmamadali siyang makalabas ng gate. Sakto namang may dumaan na taxi kaya agad-agad naman siyang sumakay. Masakit para kay Arisa ang ginawa niyang desisyon. Sa totoo lang, hindi niya kayang mawala si Lorenzo. Ang binata lang talaga ang nakapagparamdam sa kanya na kapag magkasama sila, parang wala siyang problema. Magaan ang pakiramdam niya at ligtas siya. Ang kaso nga lang, talagang may hangganan ng lahat ng bagay sa mundo. Bagay na naiintindihan din naman ni Arisa kaya siya humantong sa ganoong desisyon. Iyak lang ng iyak ang dalaga sa taxi. Nag-aalala na nga sa kanya ang driver pero patuloy pa rin siya. Nung mga sandaling yun, wala siyang ibang naiisip kundi ang maging ligtas si Lorenzo. Kilala niya kasi si Don Paquito. Hindi siya ang tipo ng politiko na malinis kung gumalaw. Kahit maging siya, alam niya rin na may ginagawa itong marumi. Sa isip niya, kung nagagawa ngayon ng kanyang ama, hindi malabong may gawin din siyang mas masama kay Lorenzo. Pagbalik niya ng mansyon, inabutan niya ang mag-asawang Paquito at Aurora sa sala. Naroon din si Don Franco at si Miguelito. Mukhang sakto ang dating niya dahil pinag-uusapan ng mga yon ang tungkol sa kasal. Kahit napansin ng matanda ang pamamaga ng kanyang mata, ay hindi naman yon ang pinagtuunan nila. Sa halip ay pinaupo siya sa gilid ng mga magulang niya at nagsimula na ring ituloy ang usapan nila. Tahimik lamang si Arisa. Paminsan-minsan, nahuhuli niyang nakatingin sa kanya si Miguelito. Palagay niya, nagtataka ang binata kung bakit ganoon ang itsura niya. Halatang halata kasi na umiyak siya ng umiyak. Maya-maya lang, nagkusang loob na si Miguelito na magpaalam na lumabas. Pumayag naman ang matatanda, pero isinama niya si Arisa. Hinila niya siya paalis doon at padabog namang binawi ng dalaga ang kanyang kamay nang nasa labas na sila. Ano bang problema mo? Hey, what happened? Wow, kung makatanong ka, akala mo talagang concerned. Eh di ba wala ka namang ibang gusto kundi ang maging proud sa'yo ang papa mo? Exactly. Buti naman hanggang ngayon naaalala mo pa. Ano bang gusto mo? Bakit mo ako dinala rito? Dinala kita rito para makaiwas ka sa magiging katanungan ni Daddy. Gusto mong magpasalamat ako sa'yo. Depende sa'yo kung marunong ka mag-thank you. Kagaya ka lang din naman nila eh. Mga sarili lang ang pinakikinggan. Makasarili. Kagaya mo, may sarili din akong rason kung bakit gusto ko matuloy ang kasal. Ano bang pagkakaiba natin? Makasarili ka rin naman dahil gusto mo rin naman mangyari ang gusto mo. Ang pagkakaiba lang natin, ikaw mukhang talo na. Ako mukhang mananalo na. Umisi si Arisa. Hindi na niya kaya pang tiisin ang pagiging arogante ng lalaki. Naisipan na lang sana niyang iwan ito pero muli na naman itong nagsalita. Tanggapin mo na lang na kailangan mong sundin ang parents mo. Dahil wala ka rin namang ibang pupuntahan kung aalis ka. Kung sana tinanggap mo ang offer nilang hawakan ng negosyo nila,
E di sana may sarili kang ipon at ang ipon na yon, nagamit mo sana para magsarili kung gusto mo nang humiwalay. Wow, kung makapagpayo ka, akala mo naman strong independent ang isang ito. Eh isa ka rin naman aso na sunod-sunuran sa tatay mo. Anong sinabi mo? Bakit? Masakit ba? Masakit bang marinig ang katotohanan? Ayos lang yan, matatauhan ka rin naman eh. Kaso nga lang hindi natin alam kung kailan. Kasi mukhang mabagal mag-process ang utak mo eh. Inirapan pa ni Arisa ang binata. Kita niyang gigil na rin sa kanya si Miguelito, pero iniwan niya yon ng mag-isa. Natapos ang gabing yon na may bigat sa kalooban ni Arisa. Nang mag-isa na lamang siya sa kanyang silid, muli na namang bumuhos ang kanyang luha. Dahil alam niya, kinabukasan na ang simula na hindi na niya makikita pa si Lorenzo kahit na kailan. Habang nakatulala sa kisame, pumasok ang mag-asawang Paquito at Aurora. Hindi siya bumangon, nanatili lang siyang nakahiga at inunahan niya ng magsalita ang dalawa. Pumapayag na ako magpakasal kay Miguelito. Tila nagulat ang dalawa. Para sa kanila, isang malaking himala na ang anak nila mismo ang nagsabi nito sa kanila. Bakit kayo nagulat? Eh di ba ito naman ang gusto nyo? Nambugbog pa nga kayo ng tao para lang mangyari to eh. Tama lang ang ginawa mong desisyon. Buti naman at nalinawan ka na rin sa wakas. Nalinawan? Hanggang ngayon magulo pa rin sa akin ang lahat kung bakit ganito nyo ko itrato. Pumayag lang ako dahil wala na akong magagawa pa. Para na rin matahimik ang mga kaluluwa nyo. Arisa! Hayaan mo na, please. Sana maging masaya kayo kapag naikasal na ako. Sana maging masaya kayong makita na araw-araw kong pinagsisisihan ang ginawa ko. Sana maging masaya kayo na makitang nakakulong lang ako sa iisang taong hindi ko naman mahal. Sana mapasaya ko kayo, Daddy and Mommy. Sana ang pagwasa ko ay ang kasiyahan nyo naman. Nanatiling tulala ang dalaga. Kahit tila umuusok na naman sa galit ang kanyang ama, wala pa rin siyang pakialam sa mga yon. Kalmado lang siyang nakahiga. Wala na ring luhang lumalabas sa mga mata niya. Para bang inubos na yon ng labis na kalungkutan. Matapos yon ay lumabas na rin ang mag-asawa. Niyakap na lamang ni Arisa ang unan at kalaunan ay nakatulog na rin siya. Hanggang sa panaginip niya, ginugulo pa rin siya ng mga pangyayari. Hanggang sa panaginip niya ay nararamdaman pa rin niya ang sakit. Makalipas ang ilang araw, tuluyan na nga siyang nawala ng kontak kay Lorenzo. Base naman kay Betty, umalis na rin sa pagiging hardinero ang lalaki. Kaya naman hindi na rin ito alam kung saan nagpunta si Lorenzo. Wala rin namang nakakaalam kung saan ang apartment na tinitirahan niya. Ganun pa man, itinuon na lamang ni Arisa ang atensyon niya sa negosyo niyang flower shop. Nilulubos-lubos na niya ang pagkakataon na magawa ang mga gusto niya. Dahil ilang araw na lang din naman ay ikakasal na siya. Bex, oks ka pa ba? Tignan mo, parang namayat ka sis. Napansin agad ni Betty ang katawan niya nang magkita silang dalawa sa isang restaurant. Sabay sumipsip si Arisa ng juice, sabay ngumiti ng papilit. I'm okay. Sure? Yeah. Nag-aalala na ako sa iyo eh. Nung nakaraan parang hindi ka na natutulog. Ano girl, gusto mo na pa mategi? Bakit naman? Ang sarap mabuhay eh. Yan, ganyan. Yan ang beshi ko. By the way, pumayag na ba ang pudra mo na ako na lang ang mag-makeup sa'yo sa wedding? Hindi, pero wala naman siyang magagawa eh. Sinabi ko kay Mommy na kapag hindi ikaw ang nag-makeup sa akin, mas maigi nang ikasal akong walang makeup. Bongga! Talagang sa akin lang ang trust mo, Box ha? Naku, ikaw pa. Malamang wala na akong makitang mas magaling pa sa'yo. Natigil lamang ang kanilang pag-uusap nang makita nila si Miguelito na pumasok sa restaurant na yun. Napatingin din sa kanila at lumapit. Oh, you're here. I'm here? Wala, hindi ako to. Ito naman, galit agad. Bakit ka ba nandito? Because I'm the owner. We, iyong restaurant na ite? Yeah.
Kaya pala ang pangit ng lasa ng pagkain dito eh. Lasang mayabang. Hindi na ako magtataka, napaka-squammy kasi ng may-ari. Hindi ko nga rin alam kung bakit ka pinapasok dito. Sinabihan ko kasi sila na bawal ang pet dito sa loob pero nakalusot ka pa rin. Wow! Pet? Ako, pet? Ikaw, mukhang puwet. Hilig mo sa wow. Wala ka bang ibang expression? Gusto mong murahin kita? Girl, stop! Lalabas na kami ha. Tara na, girl! Bago pa makagawa ng iskandalo ang dalaga, hinila na siya ni Betty palabas. Bumalik na rin sila sa sasakyan at saka lamang nakahinga si Betty. "No ba naman yan? Bakit ang baho ng kamay mo? Tinakip mo pa sa bibig ko." Kumamot ako sa puwet kanina eh. "Kadiri ka." By the way, bakit kayo ganun ni Miguelito? "Aling ganun?" Para kayong mga bata na nag-aasaran. Nakakabanas kasi ang mukha niya eh. Irritable ako kapag nakikita ko siya. Medyo bothered ako dyan ha. Bothered? Saan naman? Ibang tinginan sa'yo ni Miguelito ha. Tingin ko, girl, type ka na ng lalaking yun. Kadiri ka naman. Never. Hindi mangyayari yan. Siya na mismo nagsabi noon na ang gusto niya lang naman ay maging proud sa kanyang papa niya. Bex, ibang brain cells ng mga boylet. Madalas mas mabilis pa magbago ang brain cells nila kaysa brain cells ng mga babaita. Bakit mo ba to pinipilit? Sinasabi ko lang ito sa'yo para ma-warningan ka. Kasi kapag ikaw na in love sa lalaking yon, nako, totoo na ang kasal. Kaloka na this! Sandaling napatigil si Arisa. Bigla siyang napaisip. Napagtanto niya ang mga sinabi ni Betty. Kahit din kasi siya, napansin din niya ang kakaibang pakikitungo sa kanya ni Miguelito. Ayaw niyang bigyan ng mali siya yon pero nanibago siya sa mga ginagawa ng lalaki. Ngunit kahit na ganun pa man, hinding-hindi pa rin mawawala sa isipan at puso niya si Lorenzo. Kahit na halos mag-iisang buwan na rin niya itong hindi nakakausap. Bex, yan na nga bang sinasabi ko? My God! Nanahimik ka! Bex, hindi ako mahuhulog sa kanya. Kahit magkagusto siya sa akin. Si Lorenzo pa rin talaga eh. Anong gagawin natin? Papa Lorenzo passed away! Timang ka ba? Anong passed away? Hindi pa siya patay. I mean, wala na siya. Umalis na yata. Ikaw kasi. Napabuntong hininga na lamang din si Arisa. Sa puntong ito, nakaramdam siya ng pagsisisi. Napangiti na lamang siya ng papilit. Pinaandar na rin ni Betty ang sasakyan at lumarga na rin sila patungo sa sukatan ng gown. Pagkatapos, umuwi na rin si Arisa sa mansyon. Wala ang kanyang ama roon, pero ang naabutan niya lang ay ang kanyang ina na himalang nasa kusina. Nagluluto. Ilang araw na itong ginagawa ni Doña Aurora. Ramdam ni Arisa na gustong bumawi sa kanya ng ina kahit sa ganoong paraan lang. Nang makita siya ni Doña Aurora ay nilapitan siya nito. Ibang-iba ang aura ng kanyang ina. Parang sa puntong ito, maaliwalas ang mukha ng Doña. Walang bahid ng kahit na anong kasungitan. "Anak, kumain ka muna. Baka nagugutom ka na. Alam ko maghapon kang nasa biyahe sa kung saan ka man pumunta." "Maraming salamat po." Sabay silang tumungo sa dining area. Inilapag ng Donya ang pagkain sa lamesa. Agad naman itong tinikman ni Arisa. Napangiti ang dalaga dahil wala pa ring nagbabago sa luto ni Doña Aurora. Anak, I'm sorry." "Sorry po saan?" "Sorry kasi all these years naging tahimik ako sa bahay na ito. Wala man lang akong ginawa para pakinggan ka ng ama mo." "Mommy, ayos lang po yun. Alam ko po na may ginawa kayo. Narinig ko po kayo kagabi ni Daddy." "Narinig mo kaming nagkakasagutan? Teka, akala ko ba wala ka rito kagabi?" "Umuwi po ako. Naabutan ko kayo sa taas na nagtataasan ng boses." "Pasensya ka na at narinig mo pa yon. Kinausap ko kasi ang daddy mo tungkol sa kasal mo." "Wala eh. Kahit na anong gawin kong pilit sa kanya,
Ayaw niyang pumayag. Gusto niya pa ring matuloy ang kasal niyo ni Miguelito. Pasensya ka na anak ha. Kung sana mas maaga kong napagtanto na hindi na tama ang nangyayari, di sana hindi ka na naiipit ng ganito. Mami, tanggap ko na po. Sa katunayan, hinahanda ko na nga po ang magiging setup namin ni Miguelito. Since hindi naman po namin mahal ang isa't isa, for formality lang ang magiging pagsasama namin. Pero papaano si Lorenzo? Agad na bumakas ang lungkot sa mukha ng dalaga. Napansin naman ito agad ni Doña Aurora. Kaya naman, hinawakan kaagad ng Doña ang kanyang kamay. Ngumiti ang kanyang ina ng malapad. Anak, kung kayo talaga para sa isa't isa, kahit na anong mangyari kayo talaga. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo kung sino talaga ang mahal mo. Basta kapag kailangan mo ng makakausap, nandito lang ako ha. Gusto kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Maraming salamat po, Mami. Niyakap na lamang siya ng kanyang ina para kahit papaano'y gumaan naman ang kanyang pakiramdam. 2 araw bago ang kasal, handang-handa na ang lahat ng kailangan para sa kasal. Ang venue na pagdadausan, ang photoshoot, mga bulaklak at ang simbahan, pati na rin ang mga ninong na bigating tao. Habang papalapit ang araw, unti-unting kinakabahan na ang dalaga. Buong akala niya ay naihanda na niya ang kanyang sarili. Pero nagkamali siya. Tila naghihintay pa rin kasi siya ng himala na sana maudlot ang kasal, na sana may mangyaring kakaiba para hindi na mangyari pa ang kinatatakutan niya. Ang kaso, 2 araw na lang at habang nauubos na ang oras niya, unti-unti na niyang nakikita na magbabago na ang buhay niya. Oh, tulalay ka na naman. Anong problema mo, girl? Wala naman. Hindi lang ako makapaniwala na 2 araw na lang ikakasal na ako. Ang gara no, kapag ayaw mong lumipas ang araw, mas lalong bumibilis. Ano bang feel mo, ates ko? Ayaw mo na bang ituloy? Changing mind na ba ang peg mo, ates? Kahit ayaw ko na, wala naman akong magagawa eh. Marami nang na-invite si Daddy ng mga kilalang tao. Pati lahat ng konsehal na imbitahan na rin niya. Mas lalo lang siyang magagalit kapag hindi ko pa itinuloy. Sureness? Kasi pag gumora ka na sa kasal, wife ka na. Wala nang bawian, Bex. Bahala na. Siguro naman masasanay rin ako kung ano man magiging setup namin. Bumuntong hininga ang beking si Betty. Nasa flower shop sila ng mga sandaling ito. Gusto kasing palitan ni Arisa ang mga bulaklak na napili ng kanyang ama. Pagkatapos nila roon, sinundo na siya ni Miguelito. Meron kasi silang dinner na napag-usapan. Yun ay para pag-usapan kung ano man ang mangyayari pagkatapos ng kasal. Enjoy your dinner, Bax, babush! Kumaway pa si Arisa bago tuluyan nagsara ng salamin ng sasakyan ni Betty. Naiwan na siya nakasama si Miguelito. Let's walk. Malapit na lang naman dito ang resto. Okay. Kaswal at formal nang kumilos ang dalawa kapag magkasama sila. Minsan ay nagkakainitan pero sa mga nakalipas na araw, mas napapadalas ang pagiging tahimik nila sa isa't isa. Para bang bigla na lamang silang disente, walang nagmumurahan, walang nagsisigawan at walang nag-aasaran. Hindi rin alam ni Arisa kung bakit bigla na lamang naging ganoon. Basta napansin na lang din niya na para bang may nagbago kay Miguelito. Can I ask you a question? Go. Bakit parang tumino ka na? I mean, napapansin ko nitong mga nakaraang araw. Parang hindi ka na mayabang. Parang ang disente mong tao. Parang wala kang balak na sirain ang araw ko. I just realized na matagal na tayo para sa mga ganung bagay. Parang gusto ko na lang maging normal ang lahat. Walang ilangan, walang hiyaan. Just a friend na parang matagal na hindi nagkita. Yung feeling na parang nagkakapaan ulit ng personality. You mean getting to know each other, ganon? Exactly my point. So, gusto mong maging okay tayo? Maybe kung pwede. Sa kabila naman ng lahat, magiging mag-asawa tayo. Ayokong tumira sa isang bahay na merong kagalit, no? Huminto
Huminto si Arisa sa paglalakad at tumingin ng masama sa lalaki. Kulang na lang ay manlisik ang mata ng dalaga. What? Para lang sabihin ko sa'yo, kahit matapos na tayong ikasal, kahit na sabihin nilang mag-honeymoon tayo, wag na wag mong hahawakan ang katawan ko. Sinasabi ko sa'yo Tumawa ng malakas ang binata. Para siyang mamamatay sa sakit ng tiyan. Hindi pa ito titigil kung hindi pa sila pinagtitinginan ng mga nakakasalubong nila. Ano bang nakakatawa? Buwang ka ba? Ang honeymoon kasi para lang sa dalawang taong nagmamahalan. Nagmamahalan ba tayo? Hindi naman One-sided lang to. Anong sabi mo? Oh, yun na pala yung resto. Tara, nagugutom na rin ako Nauna nang naglakad ang binata. Naiwang napapaisip si Arisa. Tama siya nang narinig. Hindi siya pwedeng magkamali. Dahil dito, nagsimula nang mapaisip si Arisa. Alam niyang isa sa kanila ay mas mahihirapan kapag lumala ang nararamdaman ng binata. Marami silang napag-usapan ni Miguelito. Maraming terms and agreement. May kanya-kanya rin silang ginawang rules pero mas marami ang nagawa ni Arisa. Pagkatapos ng kanilang usapan, parang naging mabilis na rin ang paglipas ng mga oras. 2 araw na pala ang dumaan. Hindi makapaniwala si Arisa na nasa harapan siya ng malaking salamin habang suot na niya ang wedding gown na siya mismo ang pumili. Bex, so gorgeous mo! Bongga ng beauty dye! Bagay na bagay sa iyong wedding gown. You look so beautiful in white! Bex, Oh, why na naman sad face ang babaitang yan? si Miguelito. Oh, ano si Miguelito? Tingin ko may feelings na siya sa akin. What? Shucks, prank ba ite? Nasaan ang camera? Nasaan? Kung prank ite, kukurutin ko ang esophagus mo, gaga ka! Totoo to. Nung nakaraan, habang naglalakad kami sa sidewalk, nasabi niyang hindi pwede ang honeymoon sa amin dahil para lang daw yun sa mga nagmamahalan. Sabi niya one-sided daw kami kaya hindi raw yun pwede. Ay! Shucks, maluloka ako sa revelation! OMG! Paano si Papa Lorenzo? Anong papano? Si Lorenzo pa rin naman ang mahal ko kahit na hindi na siya nagpapakita sa akin. Ang iniisip ko lang, baka kapag nakasal na kami, umasa siya na pwedeng maging kami. Pero kapag hindi mo tinuloy ang wedding, ang iyong pudra baka maging monster at mag-angry mode. Yun nga ang iniisip ko rin Hindi ko pwedeng itigil ang kasal, mas lalong magiging komplikado ang lahat. Hindi na nila natuloy ang usapan na yun nang pumasok na sa silid si Don Paquito. Lumabas na kayo riyan. Kanina pa kayo. Kanina pa naghihintay ang groom. Ano ka ba, Arisa? Lalabas na kami. Tara na, Betty. Pagsakay ni Arisa sa sasakyan, naramdaman na niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kahit na malamig naman sa loob ng sasakyan, pinagpapawisan siya. Naging mabilis lang ang biyahe. Marami ang naka-escort. Pagdating nila sa simbahan, binuksan na ang malaking pinto. Sa bungad pa lang siya, nakita na niya si Miguelito sa altar. Nang maumpisahan na niya ang kanyang paglalakad, labis-labis ang kanyang kaba. Alam niyang kapag nakarating na siya sa harapan, dito na magsisimulang magbago ang buhay niya. Pero kapag nakikita niya ang tingin sa kanya ng ama, pinanghihinaan siya ng loob. Natatakot siya sa galit ni Don Paquito sa oras na suwayin niya yon. Nang makalapit na siya kay Miguelito, ngumiti siya sa kanya. Pero nagtataka siya dahil parang malungkot ang mga mata niya. Just relax. Everything will be okay. Nagsimula na ang seremonya. Tensyonado na ang dalagang si Arisa. Hanggang sa dumating na nga sa puntong tinanong na ng pari si Miguelito. Matagal sumagot ang lalaki. Ang aydo na hinihintay ng lahat ay para bang hindi kayang bigkasin ni Miguelito. Tumingin si Arisa sa binata. This time, wala na akong pakialam kung maging proud sa akin si Daddy. Ang mahalaga sa akin, ang kaligayahan ng taong mahal ko.
Biglang hinawakan ni Miguelito ang kamay ng dalaga at tumakbo sila palabas ng simbahan. Paglabas nila, isang sasakyang itim ang dumating at doon sila sumakay. Sa Hotel de Rio, Mang Jonas. Humarurot ang sasakyan habang ang mga naiwan sa simbahan ay gulat na gulat. Si Arisa naman napanganga na lang din sa nangyari. Naguguluhan siya. Anong ginagawa mo? Bakit tayo umalis ng simbahan? I'm doing the right thing. Making you happy. Making you happy pinagsasabi mo dyan. Ano bang ginagawa mo? Kunwari ka pang hindi mo gustong ginawa ako eh. Gusto ko pero bakit mo ba ako kinukonfuse ng ganito? Mahal kita. Kaya ako tinigil ang kasal kasi mahal kita. Ang sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, hahayaan mo siyang maging masaya sa iba kung doon talaga ang tahanan niya. Sandaling hindi nakapagsalita ang dalaga. Hindi niya inaasahan ang sinabi ni Miguelito. Buong akala niya kasi siraulo at mayabang lang siya. Mabuti rin pala siyang tao. Natutunan kitang mahalin bago pa tayo ikasal. Kaya mas nalaman ko na ang pagmamahal ay hindi pwedeng ipilit. Hindi ko rin alam kung paano kita minahal. Basta sa ilang araw na lagi tayo nakikita, parang hindi ko kayang isipin na masisira ang buhay mo dahil sa akin. Mahal kita, Arisa, pero hindi na ako humihiling na sana maibalik mo kasi alam kong may taong naghihintay sa'yo. Miguelito, thank you. Naiyak na ng tuluyan ng dalaga. Laking pasalamat niya sa binata dahil sa wakas nakahinga na siya ng maluwag. Ako na ang bahala sa mga magulang natin. Wala na silang magagawa kapag ako na ang tumanggi. Sa ngayon, pupuntahan natin siya. Sinong siya? Hindi na sumagot pa si Miguelito. Pumasok na ang sasakyan sa area ng Hotel de Rio. Tumungo ang sasakyan sa malawak na parking lot at doon bumaba sila. At takang-taka naman si Arisa kung bakit. Sino bang pinuntahan natin dito? Nagulat na lamang si Arisa nang makita niya sa gilid si Lorenzo. Maayos na ang suot niya. Mukhang mayaman, mukhang disente at malayong malayo na ang anyo sa simpleng Lorenzo. Lorenzo? Naglakad si Lorenzo at kinausap niya sandali si Miguelito. Bro, thank you. Kahit matagal na tayong hindi nagkakausap, ikaw pa rin ang the best para sa akin. Malaki ang kasalanan ko sa iyo noon, kaya nagbabayad lang ako ngayon. Isa pa, gusto kong makitang masaya si Arisa. Alagaan mo to, kung hindi sasapakin kita uli. Sandali nga lang, magkakilala pala kayo? Si Lorenzo na ang bahala magpaliwanag sa iyo. Kailangan ko nang bumalik sa simbahan para i-handle ang gulo ron. Mang Jonas, let's go. Agad na umalis si Miguelito. Pinagtuunan naman ni Arisa ng pansin si Lorenzo. Hindi na napigilan ng dalaga na yakapin ang binata. Kahit na halos isang buwan lang niyang hindi nakita at nakausap, pakiramdam niya ay napakatagal na nilang hindi nagkita. Medyo mainit dito. Gusto kitang dalhin sa espesyal na lugar para makapagpalit ka na rin. Bigla na may itim na sasakyan na pumarada sa harapan nila. May lumabas na nakaitim ding lalaki at pinagbuksan sila ng pinto. Kahit nagtataka, pumasok na lang din ang dalaga. Sabihin mo nga sa akin, bakit ganito? I mean, ano to? Bakit parang ang yaman-yaman mo? Itong sasakyan, alam ko to, ganito ang sasakyan ng kaibigan ni Daddy na mayor din eh. Hindi ako mahirap. Anak ako ng bilyonaryo. Anong sinabi mo? Teka, kung hindi ka mahirap, bakit ka nagtatrabaho kina Betty? Niloko mo ba ako? Hindi kita niloko. Lahat ng pinakita ko sa'yo totoo. Kaya ako nagtrabaho kay Ma'am Betty dahil lumayas ako sa amin. Gusto kong mamuhay mag-isa, kaya nagtrabaho ako para sa sarili ko. Kung ganun, bakit hindi mo kagad sinabi sa akin o kay Betty kung ano ka ba talaga? Nang piliin kong mamuhay ng simpleng tao, tinago ko kung anong pinanggalingan ko. Dahil alam ko na kapag nalaman na ng mga tao kung sino ko, baka mailang at ilagan nila ako. Hindi ko sinabi sa'yo dahil una pa lang, nalaman ko ng anak ka ng mayor ng Maynila. Natakot ako na baka kapag sinabi ko sa'yo, hindi na ako mapalapit sa'yo, Arisa.
Makakalaban ng daddy mo ang daddy ko sa pagka-congressman. Magkalaban sila sa politika. Yun ang dahilan kaya naisip kong hindi na muna sabihin sa'yo. Isa pa, ayoko rin na ikaw na naman ang mahirapan. Kaya patawarin mo ako kung bakit hindi ko sinabi. Ngayon, nagbalik ako para patunayan sa papa mo na karapat-dapat ako. Hindi lang dahil may pera ako, kundi dahil na rin sa kung gaano kita kamahal. Ipaglalaban kita hanggang sa dulo, Arisa. Sumasakit ang ulo ko sa'yo, Lorenzo. Akala ko magiging romantic ang pagkikita natin ulit eh. Yung tungkol sa inyo ni Miguelito, bakit kayo magkakilala? Mag-best friend kami nung high school. Pero nung nag-college, nagkagalit kami dahil sa ranking. May nagawa siya sa aking kasalanan kaya hindi na kami nag-usap magmula nun. Nang malaman ni Miguelito na ako ang lalaking sinasabi mo sa parents mo, hinahanap niya ako. Pinagtapat niya sa akin na mahal ka na niya. Pero nagulat ako kasi sabi niya, mas magiging masaya ka sa akin kesa sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Arisa. Kahit na malinaw na sa kanya ang lahat, nawiwindang pa rin siya sa mga plot twist ng buhay niya. Arisa, I want to live with you. Gusto kong mamuhay ng simple kasama ka. So please, ituloy natin ang naudlot nating pagmamahalan. Mahal na mahal kita eh. Sobra. Ngumiti ng malapad ang dalaga. Tumulo na lang din ang luha niya sa sobrang saya. Mahal na mahal din kita, Lorenzo. Ngayon handa na akong lumaban kasama ka. Wala na akong pakialam pa sa sasabihin ng iba. Naghalikan ng dalawa sa backseat. Wala na silang pakialam kung nakikita sila ng driver nila. Mapusok ang mga halik na kanilang ginawa. Punong-puno ng pagmamahalan ng bawat halik. Nang makarating na sila sa isang malaking bahay, pumasok na sila roon at doon na nila pinagsaluhan ang kanilang pagmamahalan. Buong akala ko, hindi na kita makikita pa. Sobrang lungkot ko nang bigla ka nalang hindi nagparamdam. Sinubukan kong pumunta sa inyo, pero lagi lang akong pinagbabantaan ng mga tauhan ni Don Paquito. Naisip ko na hayaan ka na lang muna. Kasi alam ko naman na tayo talaga para sa isa't isa eh. Ganun mo ba ako kamahal? Mahal na mahal. Kaya kong isuko ang lahat makasama lang kita. Kaya ko ring mawala ang lahat sa akin basta meron lang akong ikaw. Muling naglapat ang kanilang labi. Masaya ang dalawa sa kanilang pagsasama. Sa mga sumunod na araw, nabalitaan na lamang ni Arisa na tuluyan na ngang isinuko ng kanyang ama ang kanyang kasal. Ganon din si Don Franco. Dahil yon sa ginawang desisyon ni Miguelito at dahil na rin sa pagsang-ayon ni Doña Aurora sa binata. Naging usap-usapan man ang naudlot na kasal sa buong Maynila, wala nang pakialam si Arisa doon. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay kasama na niya ang taong gusto niyang makasama habang buhay. Wala na rin silang pakialam kung magkalaban ang mga ama nila sa politika. Ang tanging iniisip na lang nila ay kung papaano nila sisimula ng simpleng buhay na kanilang pinapangarap. 5 buwan ang nakalipas. Sa probinsya na nakatira si Arisa at Lorenzo. Nakapagtayo sila ng up and down na bahay na simple lamang din. Kung minsan, dinadalaw-dalaw sila ni Betty at Miguelito. Kapag weekend naman ay nagpupunta rin ng kanyang ina na si Doña Aurora. Habang ang kanyang ama naman, hindi pa rin matanggap ang nangyari. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin siya nito kinikibo. Hinayaan na lang din niya dahil gusto niyang ituon ang atensyon sa mga nagmamahal sa kanya. Sa kanilang pagsasama, kalaunan ay naikasal na rin sila. Nabiyayaan sila ng 2 anak. Nakapagpatayo ng maliit na negosyo at sa ganitong pamumuhay, masaya nilang tinahak ang bawat kabanata ng kanilang buhay ng may ngiti, lakas at pagmamahal.